Nanindigan ang top-notcher ng PNPA Lacandula Class of 2015 na hindi hadlang ang nangyaring trahedya sa Mamasapano, Maguindanao upang tumigil sila sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. Bagkos ay nagsilbi umano itong susi upang palakasin pa ang kanilang moral, determinasyon at pagsisikap upang maging bahagi ng puwersa ng pulisya. Samantala, kabilang naman sa mga kadeteng nagsipagtapos ay ang mga apo ni na MNLF founder Nur Miswari at dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Si Dina Paghibitan sa detalye. Nagbigay pugay sa 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi sa bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao ang valedictorian ng Philippine National Police Academy o PNPA Lacandula Class of 2015. Sa kanyang talumpati, pinuri ng 23 anyos na si Cadet First Class Dennis Yuson Jr. ang sakripisyong ginawa ng SAF Commando sa Mamasapano. Bagamat labis umano nilang ikinalungkot ang pangyayari, nangako si Yuson kaisa ng kapwa nagsipagtapos na ipagpapatuloy nila ang buong pusong pagsisilbi sa bayan. Hindi rin anya makakamit sa marahas at armadong labanan ang kapayapaan. Sinanay kami tungo sa pagiging magaling na tagapagpatupad ng batas. Sama-sama, nagkakaisa. Sa katunayan, 2 buwan bago ang tinakdang pagtatapos na ito, ay higit pang sinubok ang aming katatagan dahil sa trahedyang naganap sa Mamasapano, Maguindanao. Sa pagsasakripisyo ng Sub-44, lalong-lalo na sa aming 6 na upperclassmen, ay lubos kaming nalungkot. Subalit, hindi kami pinanghinaan ng loob na ipagpatuloy ang pinili naming propesyon. Malapit man sa peligro, ay hindi takot ang nangingibabaw sa amin, kundi ang pag-aalab na magsilbi sa bayan. Ang trahedyang ito ay hindi magiging hadlang sa hangaring makamit natin ang kapayapaan. Ito ay pinaglalaban, ngunit hindi sa laban ng armado, bagkus isinusulong sa usaping pangkapayapaan. Bukod sa kanya mga magulang, pinasalamatan din ni Yuson si Pangulong Aquino sa pagiging inspirasyon sa kanya dahil umano sa tatag ng paninindigan nito bilang leader ng bansa. Sa tuwing may mga pagsubok na nakaatang sa akin bilang class president, ay isang tao rin ang aking tinitingala pagdating sa tatag ng panindigan sa ngalan ng tapat na serbisyong publiko. Walang iba po, kundi ang ating pinakamamahal na Pangulo, Benigno S. Aquino III. Kayo po ang aming leader na maghahatid sa amin at sa bansa tungo sa isang maunlad na kinabukasan. Sa pakikibalikat ng sambayanan at sa 246 na miyembro ng Lacandula Class 2015, kami ay magkakaisa patungo sa tuwid na daan. Hinimok din ng Lacandula valedictorian ang mahigit 200 nagsipagtapos na ipagpatuloy ang katapatan sa kanilang paglabas sa akademya at pagsisimula ng paglilingkod sa bayan at sa mga Pilipino. Saan mang lugar madistino, ay huwag nating kalimutan ang karakter at kasanayan na nagbuklod sa ating kapatiran. Sa pagsulong ng ating karera, ay huwag nating kalimutan ang pagtulong sa bawat isa upang sabay-sabay na magtagumpay at makapaglingkod ng buong husay at katapatan. Tubong General Santos City, bago pumasok ng PNPA, nagtapos ng kursong Education Major in Mathematics si Yuson, kung saan nagkamit siya ng magna cum laude. Samantala, 2 naman sa mga nagsipagtapos at bahagi ng Lacandula Class of 2015 ay napag-alamang apo pala ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari na sangkot sa Zamboanga Siege. At ang nakakulong ngayon na pangunahing suspect sa Maguindanao Massacre na si Governor Andal Ampatuan Sr. Kinilala ang mga graduating cadet na sina Cadet First Class Muhammad Dizar Kalwang Miswari at Cadet First Class Datu Andal Ampatuan III. Isang kadete naman ang hindi napasali sa 246 graduating class. Ayon kay Police Inspector Richie Yatar, ang tagapagsalita ng PNPA, ito ay bunsod ng paglabag nito sa panuntunan ng klase. Gayunman, tumanggi si Yatar na pangalanan pa ang kadete, ngunit sinigurong makakapagtapos din ito sa Abril. Kailangan lamang nitong mapagsilbihan ng panahon ng kanyang parusa mula nang madiskubre ang kanyang violation noong 1 buwan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Paghibitan.